mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Bank documents ni dating Secretary Harry Roque natagpuan sa ni-raid na Pogo Hub sa Pampanga. Finance Secretary Recto nagsumiti na ng rekomendasyon para sa total ban ng Pogo. 20 million pesos na halaga ng gastusin sa SONA, handang i-account ng Kamara. Sa MBC TV correspondents, bayan ng Palimbang sa Sultan Kudarat, niyanig ng magnitude 7.1 na lindol. Sa MBC TV Sports, Team Liquid Echo dinumina ang Falcons Esports, aabante sa MSC Semis. At sa Showbiz Spotted, aktres na si Vina Morales, ibinahaging bumisita na ang kanyang anak sa ama nitong si Cedric Lee na nasa kulungan. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, patay ang nasa 11 katao sa malagim na salpukan ng bus at pickup sa Abulog, Cagayan. Ang mga sakay ng pickup galing pa raw sa Lamay. Ang buong detalye ibabalita sa atin ni Grace Sansano. Nawi sa isang malagim na aksidente ang magkakamag-anak sakay ng isang pickup na papauwi na sana mula sa pakikipaglamay sa isang kaanak sa Kalinga, Apayao, at papauwi na nga sana ang mga ito nang mangyari ang malagim na aksidente sa bahagi ng makurbadang lansangan o junction ng National Highway sa Sitio Ayaga, Barangay Lukban, Bayan ng Abulog sa lalawigan ng Cagayan pasado alas 12 ngayong araw ng Huwebes. Batay sa report ng Chief of Police ng Abulog Police Station kay Cagayan Provincial Director Colonel Julio Grospe Jr., 11 ang namatay habang ang mga sakay naman ng St. Joseph Bus na manoy pinapatakbo ng Florida Bus ay sugatan naman dito ang driver na si J-Jet Andrada at konduktor nito na si Christopher Tapek, habang ligtas naman at nagtamo lamang ng ilang mga light injuries ang mga pasahero nito, habang ang pick-up driver na si Nestor Mangupag ay nagtamo naman ng mga galos at sugat at fracture sa kanyang paa, habang ligtas naman ang dalawang kaanak nitong sakay na kinilalang si Kylie at Loveliness Mangupag. Ligtas din ang mga sakay ng bus. Ayon kay Abulog Chief of Police Major Antonio Palataw, sa panayam ng DCRH sa tulong ng mga residente at Local Disaster Risk Reduction and Management ay agad nadala sa pagamutan ang mga biktima, subalit idineklarang dead on arrival ang mga ito. Ayon kay Major Palataw, inihahanda na ang kaukulang pagsasampa ng kaso ng kanilang tanggapan laban sa driver ng bus. Para sa MBC TV Network News, ito si Grace Vera Sansano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa iba pang balita, natagpuan sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga ang bank documents ni dating Secretary Harry Roque. Batay pa sa certified true copy ng dokumentong inilabas ng PAGCOR, lumalabas na nagsilbi rin itong legal counsel hindi lang ng Whirlwind Corporation kundi pati na rin ng Lucky South 99. Pakinggan natin ang report ni Giselle Ricafort. Natagpuan ang mga bank document ni dating Presidential Spokesperson Atty. Harry Roque at kanyang dating Executive Assistant na si A.R. De La Serna sa sinalakay na Pogo Hub sa Pampanga. Ibinahagi ng tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na si Winston Casio ang kopya ng mga dokumento sa media kabilang ang deposit o payment receipt at bank certification. Ayon kay Casio, hindi nila pinagsuspetsahan ang nasabing mga dokumento noong una hanggang sa magsalita ang PAGCOR
chairman sa Senate hearing. Ibinahagi rin ni Casio na batay sa certified true copy ng PAGCOR document, legal counsel din si Roque ng Lucky South 99 at hindi lang ng Whirlwind Corporation na nagpapaupa ng lupa sa sinalakay na Pogo Hub. Sinabi ng PAOK spokesperson na humiling na sila ng pulong kasamang Department of Justice, gayon din ng CIDG para sa nasabing mga dokumento at para desisyonan kung sino ang magiging respondent ng kanilang investigasyon. Una nang pinabulaanan ni Roque na naging abogado siya ng Lucky South 99 Corporation. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort, Sama-sama Tayo Pilipino. Ipapatawag na din sa Senado si dating Secretary Harry Roque upang pagpaliwanagin sa pagkakadawit nito sa isyu ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ito'y matapos ang revelasyon kahapon na siya umano ang dating miyembro ng gabinete na naglalabi ng illegal na POGO operations sa ating bansa. Ang buong detalye ibabalita ni Raymond Dadpaas. Bibigyan ng pagkakataon si dating Secretary Harry Roque na may paliwanag ang kanyang panig hinggil sa pagkakaugnay ng kanyang pangalan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ito matapos ihayag ni Senador Risa Ontiveros ng Senate Committee on Women and Children na ipatatawag ang dating kalihim matapos banggitin ng mga opisyal ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na siya ay nagsilbing abogado ng Lucky South 99. Ang nasabing POGO company ay siyang operator ng ni-raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na POGO Hub sa Porac, Pampanga. Sa Senate hearing kahapon, pinatunayan ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na nagtungo sa kanyang opisina si Attorney Roque kasama ang kanyang kliyente na si Cassandra Lee Ong ng Lucky South 99 para ito sa pagbabayad ng kumpanya sa arrears nito sa PAGCOR na umaabot sa $250 milyon. Dahil ang ibinabayad ng kumpanya sa nakalipas na 6 na buwan ay itinakbo umano ni Dennis Cunanan. Dagdag pa ni Tenco na sa organizational chart na isinumiti ng Lucky South 99 para sa kanilang reapplication ng pangalan ni Roque sa legal group. Unang-una po, punta siya doon sa akin, nagpapatulong. So I assume it was a client-lawyer relationship. Number 2, doon po sa sinabit nila, pinakita din sa screen kanina na application. Dahil po, pre-novationary status na po natin. Wala nang pwedeng lisensyang valid unless mag-reapply kayo. Doon po sa dokumentong sinumiti nila, nakalagay po doon Harry Roque, legal group. Kinumpirma din ni Attorney Jessa Fernandez, ang Chief ng Offshore Gaming Licensing Department o OGLD ng PAGCOR, na ilang beses tumawag at nag-text sa kanya si Attorney Roque para sa reapplication ng Lucky South 99. Sa pagkakatrace ko po, 5 times po siya tumawag. Nagtatanong lang naman po siya kung ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply. Then sinendan ko po siya ng listahan kung ano pa po yung kailangan nilang i-comply at nag-reply po siya doon ng salamat. Nitong May 2024 ay tuluyan ng ibinasura ang reapplication ng Lucky South 99 dahil sa mga paglabag. Maliban kay Attorney Harry Roque, kasama din sa ipatatawag sa susunod na hearing ng Senate Committee on Women si dating PAGCOR Chairperson Andrea Domingo. Sa kanyang panahon na issue ang lisensya sa 278 na mga POGO companies sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, Sama-sama Tayo Pilipino. Nagsumite naman si Finance Secretary Ralph Recto ng rekomendasyon na tuluyan ng ipagbawal ang POGO sa Pilipinas. Ayon pa sa kalihim, malinaw na sa kanya ang mga problemang kaakibat ng pagpapatakbo ng POGO operations. Bagay na unti-unti na ring nabubuking sa pagdinig sa Senado. Magbabalita si Nicole Lopez. Naipadala na ni Finance Secretary Ralph Recto kay Pangulong Bongbong Marcos ang liham na naglalaman ng rekomendasyong total ban sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon kay Recto, ginawa niya ang liham dahil sa mga bumabalot na isyu ngayon sa mga POGO. Dagdag pa ng kalihim,
nakikita niya ang problema kung paano pinatatakbo ang mga pogo ngayon, maliban lang kung maiaayos sa magpapatakbo sa mga ito. Una rito, sinabi ni Recto na bagaman hindi siya kontra sa mga pogo, nagdesisyon siyang sumulat sa Pangulo dahil sa mga iligal na aktibidad na ginagawa ng Pogo Hubs, gaya na lamang sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Inihayag ng kalihim na ang kapalaran ng mga pogo ay nakadepende na sa presidente. Sinabi naman ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na tatalakayin pa lang ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga panawagang iban ang pogo sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Kaugnay niyan, tikumpari ng bibig ni Pangulong Bongbong Marcos sa rekomendasyong total ban ni Secretary Ralph Recto sa mga pogo sa bansa. Ito'y kahit ilang linggo na umano ang lumipas nang ipadala niya ito sa opisina ng presidente. Pakinggan natin ang ulat ni Let Narciso. Nagbigay na ng rekomendasyon ang Department of Finance kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa total ban ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, sumulat siya sa Pangulo ilang linggo na ang nakalipas. Laman ng rekomendasyon na hindi dapat gawing prioridad ang pogo. I don't think that we should prioritize pogo. Yes, that's right. Yes, because the way it's being run right now, there's a big problem, right? Unless we can improve the way we're doing it. Sabi ni Recto, bahala na si Pangulong Marcos kung susundin ang rekomendasyon. Pero sa ngayon, wala pa anyang desisyon ang presidente tungkol sa bagay na ito. Una rito, nanindigan si National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na mas malaki ang social cost na idinudulot ng pogo kaysa sa ambag nito sa ekonomiya. Ayon sa kalihim, nakasasama pa nga ito sa imahe ng bansa dahil nagkakaroon ng reputasyon na narito ang mga kriminal dahil sa pogo. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng esports, pasok na sa semifinals ng MLBB Mid-Season Cup 2034 ang Philippine 2024 Philippine squad na Team Liquid Echo. Tinalo ng M4 World Champs sa unang laro ng knockout stage ang team mula Myanmar na Falcon Esports. Ang buong detalye hatid sa atin ni Millie Borja. Binuksan ng Team Liquid Echo ang knockout stage with dominant win kontra Myanmar squad Falcons Esports para tuluyang makaabante sa semifinals ng 2024 MLBB Mid-Season Cup. With 3-1 score, pinangunahan ni Carl Tisi ni Pumuseno ang Game 1, collecting 5 of Liquid Echo's 11 kills. Tinapos ng Philippine squad ang unang laro with just 18 minutes and 9 seconds with the veteran junglers Yusuf Julian. Sa Game 2, nakuha na ng MPL Philippines Season 13 champs ang match points sa panguna ni JP Cruz with perfect 0-0-12 KDA. At bagamat natikman ng M4 World Champions ang una nitong pagkatalo sa tournament with Falcons Esports outdrafting them in the third game, agad namang nakabawi ang Team Liquid Echo sa Game 4 with Benedict Cutie Gonzalez unleashing 5 kills and 3 assists. Sa ngayon, naghihintay na lang ang Liquid Echo kung sino ang mananalo sa pagitan ng See You Soon mula Cambodia at kapwa Philippine team na Falcons AP Bren para makalaban sa semifinals. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja. Sama-sama tayo, Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. 20 million pesos na halaga ng gastusin sa State of the Nation address o SONA handang i-account ng Kamara. Pagdinig sa posibleng pagiging santo ng isang Pinay lay catechist inaprubahan ng Vatican. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas Women tinalo ng Chinese Taipei A sa pagtatapos ng Jones Cup. At sa Showbiz Spotted, Vina Morales ibinahaging bumisita na ang kanyang anak sa ama nitong si Cedric Lee na nasa kulungan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Handa raw ang Kamara na i-account ang 20 million pesos na gastusin sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Paglilinaw ni House Secretary General Reginald Velasco kabilang ang mga paghahanda ng SONA Task Force mula pa noong Marso sa kabuang gastusin ng Kamara. Pakinggan natin ang report ni Milky Rigunan. Itinamang ni House Secretary General Reginald Velasco na hindi lamang para sa pagkain ang 20 million pesos na gastusin ng Kamara sa paghahanda sa State of the Nation Address sa July 22. Ayon kay Velasco, kasama sa gastusin ang mga paghahanda na nagsimula noon pang March 12 nang mabuo ang SONA Task Force. Sabi ni Velasco, bukod sa merienda ng mga bisita, gagastusan din ng Kamara ang pagkain ng mga internal staff at external personnel, gaya ng mga pulis na magbabantay sa seguridad sa paligid ng Batasan Complex at ang mga tauhan ng MMDA at iba pang mga support staff. Isinama rin ng Kamara sa gastusin ang 3 set ng uniforms ng nasa 2,000 employees ng House Secretariat na gagamitin hindi lamang sa araw ng SONA kundi sa kanilang araw-araw na pagpasok sa trabaho. Kasama rin umano sa gastusin ng mga interagency coordination meeting na dinadaluhan ng iba't ibang departamento at ahensya para mapaghandaan ang SONA. Bukod sa mga imbitasyon at giveaways, sinabi ni Velasco na may narentahan ding LED at yung pang mga equipments para mapaganda ang audio-visual presentation at ang overall ambience sa loob ng plenary hall at Batasan Complex. Maglalagay din ng mga dekorasyon gaya ng mga nakapasong halaman at mga bulaklak at kumuha rin ng dagdag na medical support team mula naman sa kalapit na ospital. Tiniyak ni Velasco na committed ang Kamara sa transparency and responsibility sa paggastos sa pondo ng bayan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Ipa-aaresto naman ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga magsusunog ng effigy sa mga ikakasang protesta kasabay ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Paalala ng NCRPO Chief, labag ito sa batas. Nagbabalik si Giselle Ricafort. Nagbabala ang NCRPO na aarestuhin ang sino mang magsusunog ng effigy sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam natin kay NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates, metro-wide ang magiging arestuhan sa Hulyo 22. Una nang nagbabala si Nartates sa mga rallyista na huwag magsusunog ng effigy dahil labag ito sa batas at upang hindi makasuhan. Ginawa ng NCRPO Chief ang pahayag matapos mag-warning si QCPD Director Brigadier General Red Maranan na hindi sila mangingiming arestuhin ang mga magsusunog ng effigy sa SONA ni Pangulong Marcos dahil labag daw ito sa Batas Pambansa 880 o Public Assembly Act. Nanindigan naman ang grupong Bagong Alyansang Makabayan na walang legal na saliga ng panghuhuli sa mga magsusunog na demonstrador. Naghahanda na raw sila ng protest effigy na sumisimbolo sa away ng pamilya Marcos at Duterte habang nalulugmok ang sambayan ng Pilipino sa kahirapan. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort, sama-sama tayo Pilipino. Sa iba pang balita, inaprubahan na ng Vatican ng pagdinig sa posibleng pagiging santo ng Pilipinang katekista na si Lorena Caluring Franco. Ito'y matapos magbigay ng go signal ang Holy See sa pamamagitan ng isang dokumentong ipinadala sa obispo ng Pasig City. Ang mga detalye alamin sa balita ni Arnold Herrera. Formal nang bubuksan ang inquiry o pagsisiyasat sa buhay ng katekista na si Lorena Caluring Franco matapos aprobahan ng Vatican ang kampanya nito sa pagiging isang ganap na santo. Ito ang inanunsyo ni Pasig Bishop Milo Herbert Vergara matapos nitong tanggapin ang dokumentong nihil obstat mula sa Roma na inihatid sa kanya ni na Archbishop Charles Brown at Monsignor Giuseppe Trentado. Ang nihil obstat na ang ibig sabihin ay nothing stands in the way ay ang go signal ng Holy See sa ipinadalang liham ni Vergara sa Dicastery of Saints para sa hiling na beatification at kalaunay canonization ni Caluring. Nagtrabaho si Caluring bilang isang telephone switchboard operator at clerk sa loob ng 6 na taon mula 1963 hanggang 1969 bago ito nagdesisyon na maging full-time na katekista.
Matatandaan na ginawa na nito ni Saint Pope John Paul II ng Pro Ecclesia et Pontifex noong 1990 na sinundan naman ng Mother Teresa of Calcutta Award matapos ang 12 taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Magsasagawa naman ng internal inquiry ang Philippine Navy kaugnay ng napaulat na pagdawit sa pangalan ng isa nilang junior officer sa iligal na POGO operation. Ang pagtitiyak ng ahensya, malinis ang record ng idinadawit na lieutenant kahit maigi raw nilang iimbestigahan kung paano nagamit ang mga sensitibo nitong impormasyon tulad ng TIN record at pirma. Narito ang ulat ni Edniel Barosa. Nagpahayag ng suporta ang hukbong dagat ng Pilipinas para sa naval officer nitong nakaladkad ang pangalan bilang incorporator umano ng mga iligal na POGO. Ayon sa Philippine Navy, saksi ito sa walang bahid na record ni Lieutenant Jessa Mendoza, graduate ng PMA Class of 2014. Kaugnay nito, nagsasagawa na rin ang sariling pagsiyasat ng Navy para matukoy kung paano nagamit ang pirma at in records ni Mendoza. Ginawa ng Navy ang pahayag matapos ng emosyonal na pagharap ng junior officer sa pagdinig ng Senado para itanggi ang pagkakadawit sa mga iligal na korporasyon. Nagamit umano ang kanyang datos ng hiramin ng pinsang may asawang Chinese, ang kanyang TIN ID para sa itatayong kumpanyang hindi naman natuloy noong 2016. Masama ang loob ng naval officer dahil nagserbisyo umano siya sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea, pero kaso naman ang sumalubong sa kanya sa lupa. Pagpapaalala naman ng Navy sa publiko, seryosohin ang banta ng identity fraud sa gitna ng lumalalang panahon ng cybercrimes. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Barosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas. Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang weather system na umiiral sa halos buong kapuluan ngayong araw. Asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa bahagi ng Palawan at Occidental Mindoro. Kasama rin sa mga uulanin ng ITCZ ang Western Visayas, Bangsamoro Region, Sorsogon, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Davao Oriental. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao, magiging makulimlim din ang panahon sa buong maghapon. Habang dito sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila, mararanasan ang partly cloudy to cloudy skies na may mataas na tsansa ng isolated rains, lalo na sa hapon at sa gabi. Batay naman sa pinakahuling pagtaya ng Pag-asa, wala pa ring low pressure area na nagbabadyang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong tanghali, posibleng umakyat sa 35 degrees Celsius ang maximum na temperatura sa Tugigaraw, habang 33 degrees Celsius naman dito sa Kamaynilaan. Sa nalalabing mga syudad sa Visayas at Mindanao, aabot lamang sa 31 to 32 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Para naman sa ating 3-day weather outlook, magiging mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa Western Visayas, lalo na sa may Panay Islands, Antique at Iloilo City, dulot ng hanging habagat simula bukas hanggang sa weekend. Posible pong makaranas ang mga nasabing lugar ng moderate to severe thunderstorms. Kaya as always, iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan sa banta ng pag-apaw ng mga ilog, mga pagbaha at bigla ang pagguho ng lupa. At yan ang latest sa lagay na ating panahon ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kabila ng mga kontrobersya, mayroong maayos na ugnayan ang negosyanteng si Cedric Lee at ang anak nito kay Vina Morales. Ito ang nakumpirma matapos manggaling mismo sa aktres na bumisita ng kanilang unika iha sa ama nitong nasa New Bilibid Prison. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Walang paligoy-ligoy na sinagot ng aktres na si Vina Morales ang pang-usisa ng netizens tungkol sa kanyang anak na si Siana at sa ama nitong si Cedric Lee na nakakulong sa New Bilibid Prison matapos natulang guilty sa kasong isinampa ng TV host actor na si Vong Navarro. Nag-ugat ito ng ibida ni Vina ang panibagong achievement na nakamit ng kanilang unika iha sa eskwela. Sa caption ng post, mababasa rin kung gaano ito ka-proud bilang mommy, gayon din ang ama nito. Diretsahang tanong naman ng isang netizen kung ito raw ba yung anak ng negosyanteng si Cedric Lee, na sinagot ng aktres na yes po. Pero may isa pang humirit na yes, si Cedric proud daw sa kanyang anak, pero not sure daw ito kung ang 15-year-old na si Siana proud nga ba sa kanyang ama.
Positibong tugon naman ni Vina, yes daw. At sa katunayan nga niya ay bumisita na ito sa kanyang daddy. Buwan ng Mayo, hinatulan ng Taguig RTC Branch 153 ng reklusyon perpetua o pagkakabilanggo ng hanggang 40 taon si Lee, kay hindi ang modelong si Denise Cornejo at 2 iba pa. Magunita na minsang ibinahagi ni Vina na nagkaroon na sila ng maayos na ugnayan ng kanyang dating partner na si Cedric Lee para sa kapakanan ng kanilang anak. Narito mga balitang dapat niyong abangan. Paglagda ng 2024 DOJ NPS, mahalagang hakbang sa pagreforma ng justice system sa Pilipinas ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Para sa MBC TV correspondents, bayan ng Palimbang, Sultan Kudarat niyanig ng magnitude 7.1 na lindol. Sa Hoy, bawal yan. Pagkuha ng larawan ng walang pahintulot, iligal, parusa sa mga lalabag, alamin. At para sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas Women tinalo ng Chinese Taipei A sa pagtatapos ng Jones Cup. At sa Showbiz Spotted, Hybe, may pa-light stick sa Team Korea sa sasabak sa 2024 Paris Olympics. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na mahalagang hakbang ang paglagda ng 2024 Department of Justice National Prosecution Service o DOJ-NPS sa pagreforma ng justice system sa Pilipinas. Ang paliwanag ng Pangulo tutukan sa report ni Rose Babiera. Dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglagda ng 2024 Department of Justice National Prosecution Service o DOJ-NPS, Rules on Preliminary Investigation and Inquest Proceedings. Layo nitong isulong ang mga bagong patakaran sa pag-iimbestiga at paglilitis ng mga kaso ng krimen upang mas patatagin pa ang sistema ng hustisya sa bansa. Pag-amin ng Pangulo, sa pagdagsa ng mga kaso sa korte ay nagkaroon ng malaking delay sa pagpoproseso nito. Umaasa naman si PBBM na sa mas aktibong pakikibahagi ng DOJ sa investigasyon ng mga krimen, partikular na ang mga prosecutors, ay mas matitiyak na ang mga bagong patakarang ito ay makapaghatid ng patas at angkop na proseso ng paglilitis habang pinangangalagaan ang karapatan ng mga mamamayan, kabilang ang mga nasasakdal. With the signing of the 2024 Department of Justice National Prosecution Service or DOJ-NPS rules on preliminary investigations and inquest proceedings, we are moving towards a shared goal of a more robust and responsive legal system. Ilan lamang sa mga nakasaad sa DOJ-NPS rules ay ang pagpapahintulot ng pagsusumite ng karagdagang dokumento para sa mas komprehensibong investigasyon, mas pinabuting inquest proceedings, kabilang ng paghawak ng mga warrantless arrest. Dagdag pa rito, mayroong ding patakaran para sa e-filings at virtual hearing na bahagi ng digitalization program ng pamahalaan na matagal nang isinusulong ng Marcos administration. Ang mga reformang ito ayon sa Pangulo ay produkto ng kolaborasyon ng Executive at Judiciary Department. Positibo raw si DOJ Secretary Crispin Boyeng Remulla na malaki ang magiging impact nito sa sistema ng criminal justice sa bansa. Binigyang diin din niya na makakamit lamang ito sa pakikiisa ng mga stakeholders sa mga hakbang na ito ng gobyerno. The success of this initiative requires the cooperation of all stakeholders, including prosecutors, law enforcement agents, and together we will transform our justice system to meet the challenges of today and tomorrow. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Niyanig ng magnitude 7.1 na lindol ang karagatang sakop ng Palimbang sa Sultan Kudarat kaninang umaga na italang intensity 4 sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, intensity 3 sa bahagi ng Davao Oriental at Sarangani, intensity 2 naman sa ilang bahagi ng Davao de Oro, Davao del Norte, Cotabato, South Cotabato at General Santos City, intensity 1 sa Davao City, South Cotabato at Lebac, Sultan Kudarat. Ayon sa FIVOX,
Complex. May lalim na 722 kilometers ang epicenter ng lindol kaya hindi ito magdudulot ng tsunami. Sa kabila nito, inaasahan pa rin na magdudulot ito ng mga aftershock. Patay ang 4 na construction worker, habang sugatan naman ang 3 iba pa matapos gumuho ang lupa sa isang itinatayong residential building sa Barangay de la Paz, Antipolo City. Kinilala ng kapulisan ng mga nasawing sina Fernando Macalindong, Romulo Perdoton Jr., Albert Lopez at Edgardo Empleo, pawang mga nasa hustong gulang. Lumalabas sa investigasyon na gumuho ang lupang pinagtatayuan ng construction site dahil sa lalim ng hukay at hindi dahil sa umulan o kung ano paman. Inaalam na rin ng Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office kung nagkaroon nga ba ng pagkukulang ang may-ari ng 2-story residential building. Pero batay sa record, may building permit naman ng may-aring tutulong umano sa pamilya ng mga construction worker. Sabi naman ni Police Lieutenant Orlando Halmasco, duty officer sa lugar, hindi naman kritikal ang 3 pang sugatang isinugod at nagpapagaling sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Abra, nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng Bangued Municipal Police Station kaugnay sa nangyaring paghagis at pagsabog ng granada sa balcony ng bahay ni La Paz sa Abra Municipal Administrator Perfecto Pope Cardenas sa Rizal Street Zone 6, Bangued, Abra. Ganap na alas 2 kanina madaling araw. Mabilis na nagresponde ang alert team ng Bangued Municipal Police Station sa pinangyarihan ng insidente matapos marinig ang malakas na pagsabog sa bahagi ng Zone 6. Na-recover ang safety lever at pin ng granada sa balcony ng bahay. May imbing na natutulog ang pamilyang Cardenas na mangyari insidente. Gayman wala ni isa sa kanilang nasugatan. Sa panayam kay La Paz Abra Mayor J.B. Bernos, sinabi niya na ipapaubayan nilang investigasyon sa Bangued Municipal Police Station. Subalit naniniwala ito na may bahid politika insidente sapagkat hindi lingid sa kaalaman ng mga residente ng Bangued na matunog ang pangalan ni Sir Pope Cardenas na tatakbong mayor ng Bangued. Dati siyang 3-termer na konsehal ng Bangued, naging board member ng Abra at nagretirong direktor ng Civil Service Commission bago siya naging municipal administrator ni Mayor J.B. Bernos. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsagawa ng Joint Seaborne Patrol sa Western Pangasinan Territorial Water ang PIDEA, PNP Maritime at Philippine Coast Guard na pinangungunahan ng PIDEA Pangasinan. Dinalugad nila ang karagatan sa sakop ng Western Pangasinan. Magugunit ang nung Martes ay may 9,000 gramo ng hinihinalang shabu na napadpad sa dalampasigan sa bayan ng Agno na tinatayang may halagang 61,200,000 pesos. Noong nakarang linggo ay minatagpuan na rin ng mga mangingisda sa Agno na kahalintulad ng mga pakete ng shabu. Ayon kay Pangasinan PIDEA Officer Mr. Richie Camacho, kahapon wala silang natagpuan pero magpapatuloy ang kanilang ginagawang pagpapatrolya sa karagatan hinggil sa mga paglutang ng illegal na droga. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga law enforcement agency para matukoy ang pinagmumula ng mga illegal na droga na natatagpo ang lumulutang sa karagatan dito sa Hilagang Luzon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao City. Matapos ang isang araw na palitan ng City Director, kumpirmado na si Police Colonel Hansel Marantan bilang Acting City Director ng Davao City Police Office simula Hulyo 10, 2024. Ito ang kinumpirma ni Police Regional Office Davao Region Spokesperson Major Catherine De La Rey sa mga miyembro ng media alas 8:48 ng gabi ng Merkules, Hulyo 10. Papalitan niya si Police Colonel Sherwin Butil na nagsilbi sa posisyon ilang oras lamang matapos siyang palitan si Police Colonel Lito Patay. Sa isang araw, 3 beses na pinalitan ng Police Regional Office PRO11 ang City Director ng Davao City Police Office. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Meron tayong mainit-init na balita. Police service vehicle tinangay, suspect arestado, isa na damay, patay. Ibalita mo yan live, Edniel Parrosa. Edniel. Go ahead, Edniel. Babalikan natin ang report ni Edniel Parrosa.
Samantala, nakasanayan na ng marami ang pagkuha ng larawan at pagpo-post nito online. At bagamat malaya tayong gamitin ang mga mobile phones at ang ating mga social media, ang pagkuha ng larawan ng iba at pagpo-post nito ng walang pahintulot ay may limitasyon at ipinagbabawal sa batas. Ano nga ba ang parusa sa mga mahuhuling lalabag dito? Alamin sa report ni Rose Babiera. Marami sa atin, hilig ang kumuha ng larawan sa mga okasyon na dinadaluhan, pati ang mga pagkain na kinakain at lugar na napupuntahan. Mabilis itong na-upload sa kanya-kanyang mga social media at naibabahagi sa publiko. Ngunit, may mga pagkakataon na may mga nakukunan tayong tao na hindi natin kilala. Payo ng otoridad, mag-ingat sa mga ganitong gawi dahil posibleng isa na pala itong krimen. Ayon sa Privacy Policy Office Advisory Opinion No. 2018-053, ang larawan o video ng isang individual ay maituturing na personal na impormasyon. Ito ay sakop ng Republic Act No. 10173. Nakasaad sa RA 10173 o ang Data Privacy Act na ang pagkuha, paggamit at pagsasapubliko ng isang larawan ng isang individual nang walang pahintulot mula sa kinunan ng litrato ay maituturing na paglabag sa batas. Ipinagbabawal ito lalo na ang pagkuha ng litrato ng mga bata. Nararapat na may pahintulot ito ng mga magulang o guardian. Ang sinumang mapatunayang lumabag dito ay maaaring makulong ng 1 hanggang 3 taon at pagmultahin ng hindi bababa sa 500,000 at hindi hihigit sa 2 milyong piso. Kung sensitibong bahagi ng isang individual naman ang kinunan at ginamit ang litrato sa iba pang malisyosong gawain, maaari itong patawan ng pagkakakulong na aabot hanggang 7 taon at multa na hindi hihigit sa 5 milyong piso. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng basketball, nabigo ang Gilas Pilipinas Women na dagdagan pa ang kanilang panalo. Bago sana matapos ang 43rd William Jones Cup. Tinalo kasi ng Chinese Taipei A ang Nationals, dahilan para malaglag ito sa ika-4 na pwesto. Ang buong detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Bigo ang Gilas Pilipinas Women na makabawi at makuha ang ikatlusana nitong panalo sa 43rd William Jones Cup matapos talunin ng Chinese Taipei A with an 82-66 final score. Tinapos ng Nationals ang tournament with 2 wins and 3 losses, ending Jones Cup at 4th place. Pinangunahan ng senior newcomer na si Naomi Panganiban ng Gilas Women with 19 points, 4 rebounds and 2 assists. Habang nakapag-deliver naman si April Bernardino at Steph Berberabe ng tig-12 puntos. Sa opening, dominanteng performance agad ang ipinakita ng Taipei, building a 16-point lead with 26-10 score. At bago matapos ang first half, sinubukang palaitin ni 18-year-old Panganiban ang lamang ng Taipei sa 13 points. Bagamat nagawang mapanipis ni Berberabe sa single digit ang kalamangan ng kalaban, agad sumagot ng 3 triples ang Taipei to secure their victory. Nakuha ng Japan ang championship sa Jones Cup with a perfect 5-0 record, habang pamangalawa naman ang Taipei. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Mahigit 2 linggo na lang at magsisimula na ang pinakahihintay na Paris Olympics. At sa unang pagkakataon, dadalhin ng Korea ang K-pop culture sa mundo ng palakasan. Ang entertainment company kasing HYBE may pa-light stick sa Team Korea. Ang iba pang detalye tutukan sa report ng ating Showbiz Angel. Dadalhin ng HYBE Entertainment Company sa likod ng mga bigating boy group na BTS, 17, and Hype na Tomorrow by Together ang K-pop culture sa Paris Olympics 2024 na magsisimula sa July 26. Ang HYBE kasi may pa-light stick para sa Team Korea na sasabak sa naturang Olympics bilang parte ng kanilang kasunduan ng Korea Sports Council. Sa report ng Sumpi, nasa 5,000 light sticks ang ilalabas ng naturang kumpanya at mayroon itong 2 versions. Nasa 4,500 Team Korea officials
official light sticks para sa general public, habang 500 Team Korea official digital flags naman para sa mga atletang lalaban. Samantala, makikiisa rin sa cheering team ang BSS unit ng K-pop Group 17 na sina Seungkwan, DK at Hoshi, hatid ang kanilang mega hit song Fighting. Habang ngayong araw, bumiyahe na patungong Paris ang BTS member na si Jin bilang torch bearer ng South Korea. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Showbiz Angel Angelica Cosme. At bago po tayo magpaalam sa ating edisyon ng MBC TV Network News, happy graduation and congrats sa isa na rin nating ka-teammate. Ayan, asan ba siya? Papuntahin nyo nga dito. Si RJ Galange, cum laude po, nag-graduate. Aba, ang galing naman. Magpapakanton ka ha. Congratulations, RJ Galange, at sa lahat ng graduate ng anong school? FEU, Far Eastern University graduation po nila ngayon. Congratulations po sa lahat. At dahil cum laude ka, kailangan ay magpakanton ka. DZRH 85th Anniversary Countdown. At yan po mga balita nga nakalap namin ngayong araw ng Huwebes. Pero bago tayo magpaalam, narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na ang engranding pagdiriwang ng DZRH, ang kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 4 days na lamang po, 4 na araw, maparadyo man o telebisyon, sama-sama tayo sa 85 sa isang adhikain, sa isang tungkulin. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa DZRH at sa ngalan ng aking partner na si Yuel Reyes, ako po si Miss Karen Oyong. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat po.